the dual nature of the Lord Jesus. So isipin niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtataglay ng dalawang kalikasan. At ito po ay napaka-importante, napakahalaga na maintindihan at malaman ng lahat. Na ang ating Panginoon ay nagtataglay ng dalawang kalikasan. Before I go on, I would like to go back to our last topic last Sunday. Praise God. Kung saan nakita natin the mystery of godliness. Praise God. So, are you with me? Sabi natin doon, mga kapatid, sa mystery of godliness, sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. No? Wala daw pong pagtatalo. Dakila ang misteryo ng pagkadiyos. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Justified in the Spirit, seen of angels, preach unto Gentiles, and believe on in the world, and receive up into glory. Ang ating Panginoon, mga kapatid, He was justified in the Spirit. At nakita yon ng mga anghel. At siya po, mga kapatid, ay pinangaral sa lahat ng nasyon, sa lahat ng bansa. Meron bang ibang pangalan na ipinangaral sa buong mundo? Meron ba kayong natatandaan? Na pangalang ipinangaral sa buong mundo? Ako wala po akong natatandaan. Kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Believe on in the world, and He was received up into glory. So, this account is for the Lord Jesus Christ. He is God manifest in the flesh. Amen. Praise God. Sa ating pa ring pag-aaral, mga kapatid, nakita natin that the ancient Hebrews, the Israelite nation, believed only in one God. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. I am preaching to you tonight about the God of the ancient time. Siya po yung Diyos ni na Abraham, Diyos ni Moises, Diyos ng mga propeta. At sa kanilang pagkakakilala, mga kapatid, at kanilang laging ipinaririnig sa lahat ng kanilang mamamayan, Hear, O Israel, the Lord our God is only one Lord. In the New Testament time, brothers and sisters, we have seen this account in the book of John chapter 1, verse 1. And for somebody, it is confusing because the message is this. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po ng talata, mga kapatid, sa pasimula ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. He was with God in the beginning. Siya'y sumasa Diyos mula pa sa simula. Through Him, all things were made, and without Him, nothing was made that has been made. Dahil daw po sa salita, lahat ng bagay ay nilikha. Walang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. In Him was life, and that life was the light of all mankind. And the light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Ito po yung pinaka-exciting part, mga kapatid. Yung verse kung saan makikita natin yung Panginoon ay nagkatawang tao. Praise God. I think in verse 14. No? John chapter 1. Praise God. Verse 14. Yan, okay. And the Word became flesh.
and made His dwelling among us. And we have seen His glory, the glory of the one and the only Son who came from the Father, full of grace and truth. So you see mga kapatid, the Word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao. At alam natin mga kapatid, na ang salitang nagkatawang tao ay Diyos. Sabi nga ng Timothy, and God manifests in the flesh. Without confusion, brothers and sisters, the Word is Jesus Christ because Jesus said, I am the Word. So Jesus is the Word of God, and He is not separate to God. He is with God. Sabi po ng verse, mga kapatid, the Word was with God. So He is with God, mga kapatid, from the very beginning, and He created everything through Him. Sapagkat, mga kapatid, every time God speaking, the Word, Jesus Christ, operates. Kaya dito natin makikita mga kapatid, meron pong isa lamang na lumikha. Hindi po dalawa ang naglumikha. Isa lamang kasi ang Diyos ay nagsasalita at ang salita na yon ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Now, the mystery of godliness is no other than the Lord Jesus Christ. According to Colossians chapter 2, verse 2. Kung meron po kayong Biblia, sabi ng Colossians chapter 2, verse 2, may English translation ba yan? Praise God. Ginawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, maranasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos. At sino ang hiwaga ng Diyos? Na walang iba kundi si Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. He is God manifest in the flesh. He is the express image of the invisible God. Hindi mo makikita ang Diyos, kapatid, because He is Spirit. But you can see Him in the Lord Jesus Christ. Because Jesus is the express image of the invisible God. So therefore, brothers and sisters, we are worshiping God of all. Siya po, mga kapatid, ang ating sinasamba sapagkat siya'y nagtataglay ng kabuuan ng pagka-Diyos. Every time you pray in the name of Jesus. Amen? And every time you worship in the name of Jesus. We acknowledge God in the name of Jesus. We do everything in the name of Jesus. Because Jesus is the Word of God and the express image of the invisible God. Kapag si Jesus, mga kapatid, ay nakilala mo ng lubos, makikilala mo ang buong pagka-Diyos. Amen? Praise God. So, kaya tayo mga kapatid, nakafocus tayo kay Jesus eh. Sa Kanya tayo nakatingin, sa Kanya tayo mga kapatid, humihingi ng karunungan. Understanding God, no, nangangailangan po ito ng revelation. And you can only have revelation if you know the Lord Jesus Christ. Kapag hindi mo siya tinanggap according to who He is, nakakalungkot mga kapatid, hindi mo maiintindihan ang maraming account about Him. You will always against on every accounts that you will about to read pertaining the Lord Jesus Christ. Kapag hindi mo siya unang tinatanggap sa iyong puso at sa iyong isipan, that He is truly a God manifest in the flesh.
Malungkot yan mga kapatid kasi marami pong tao hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Eh hindi na tayo nagtataka. Kasi nung panahon ng Panginoon, yan din ang akusasyon sa kanya ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. The religious leaders of his time, yan din ang accusation sa kanya. In fact, pinapatay ang Panginoon sapagkat hindi nila matanggap God manifest in the flesh. At ang gusto lang nilang mangyari, mga kapatid, manatiling tao si Jesus. Kaya ginawa nila lahat ng paraan upang pigilan ang ating Panginoon hanggang sa siya ay patayin. Pero hindi sila nagtagumpay sapagkat ang kamatayan ng Panginoon ay matagal ng plano para sa katubusan ng lahat ng kasalanan ng sandaigdigan. Now, let's go to our theme for tonight, the dual nature of Jesus. In Mark chapter 4, verse 35 to 41, nagulat tayo mga kapatid na kayang gawin ng ating Panginoong Yesus na ang isang malakas na bagyo ay patigilin. At ang malakas na na hampas ng alon sa lawa ay patigilin. Kaya yung mga alagad niyang kasama niya sa bangka, nagulat po sila eh. Sabi po ng mga alagad, anong klaseng tao ito? Na pinakikinggan siya ng bagyo, pati ng malalakas na alon. Because Jesus is not merely a human. Is not just a human. He is a divine. So first, let us study a divine nature of Jesus. So ito po yung unang nature ng ating Panginoon o kalikasan. He is divine. Pag sinabing divine, sabi ng dalawang kilalang dictionary sa ating mundo, the Oxford Dictionary, sabi niya, coming from or connected with God. Or a God, small letter G. So divine means coming from or connected with God. Or a God, small letter G. So that means, kapag sinabing divine, it is something referred to God. Or yung mga Diyos-Diyosan, because small letter G yun. Merriam Dictionary said, divine means godlike or heavenly. So Jesus, mga kapatid, is a divine. Matthew chapter 1 verse 18 to 25, makikita natin that He is a divine because sa Kanya pong kapanganakan, in His birth, makikita natin yung intervention ng Holy Spirit. Paano? Si Jesus, mga kapatid, ay ipinagbuntis ng isang babaeng birhen. Isang babaeng wala pong karanasan sa pakikipagsiping. Siya po ay dinalang tao ng babaeng si Maria, the Virgin Mary. Sa simula pa nga lamang ng kanya pong pagdating sa mundo, mga kapatid, eh isang nakakamanghang pangyayari na kaagad ang naganap. Isang birhen ang nagdalang tao. And according to the scripture, it is according to the will of God. Sabi ng Matthew chapter 18, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. No. At nung tinangka ni Jose na siya sana ay hiwalayan sapagkat ayaw niyang malagay sa kahiyan si Maria, kinausap si Jose ng anghel at ang sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang
mga kasalanan. So you see, brothers and sisters, ang isisilang na bata ay may kapangyarihan iligtas ang buong bayan. He is a divine because the angels from heaven, mga anghel sa kalangitan, bumaba pa sa lupa para sabihin kay Maria na siya'y magdadalang tao. At para sabihin kay Jose na huwag mong takasan si Maria, ang kanyang pagdadalang tao ay hindi dahil sa kung siya ay merong naging kinasama, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ang batang ipapanganak niya ay si Jesus at siya ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Hallelujah. His name will be called Emmanuel, which being interpreted as God with us. So you see mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin because of the Lord Jesus Christ. Because it is God manifest in the flesh. Kaya sa simula ng kanyang kapanganakan, makikita natin kaagad dito yung divine intervention ng kalangitan sa kanyang sugo na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. In the book of John chapter 6 verse 1 to 15, ang Panginoon nagpakain sa 5,000 lalaki. Hindi na binilang yung babae. Hindi na binilang yung mga bata. Pero ang totoo mga kapatid, mayroong mga babae doon. May mga bata doon. So yung pinakain ng Panginoon, hindi lamang po 5,000. So more than that. Pero siyempre, yung mga historiador natin nung araw, they only count the head of the father or the head of the man when doing history. So, ang nabilang lang po, mga kalalakihan, 5,000. Paano mo mapapakain yung 5,000 kalalakihan o higit pa dahil may kababaihan at mga bata doon? Approximately 10 to 15,000 po yan. Paano mo pakakainin yon sa 5 lamang tinapay at 2 isda? Mga Sunday schooler, kabisado po nila yan. 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng mga bata, at nanalangin si Jesus. Ano nangyari? Dumami ang tinapay, dumami ang isda. At nabusog silang lahat. O, kita nyo na mga kapatid, kaya bang gawin niya ng isang ordinaryong tao? No. Only a divine person can do it. In the book of John chapter 6 verse 16 to 21, praise God, Jesus walked on the top of the water. Nung papunta na sila sa kabilang pangpang, nauna pong naglayag yung mga alagad ng Panginoon. Si Jesus nagpahuli. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya nahuli. No? Praise God, sapagkat siya po ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya yung bangka, mga kapatid, itong hinahanap na, nasaan pala ang Panginoon? Nasaan pala ang guro? Bakit hindi natin kasama? Maya-maya may nakita silang naglalakad papalapit sa kanila. Nagulat sila, kala nila multo. Pero nagsalita ang Panginoon, ako ito, si Jesus. Huwag kayong matakot. Kaya nung sumampa ang Panginoon sa bangka, sumadsad na sila sa pangpang. Ano ang revelation doon? May revelation doon mga kapatid eh. No, ang revelation doon ganito, kapag tayo naglalakbay mga kapatid sa mundong ito, na marami tayong mga gustong marating na hindi nating marating-rating, kapag pala kasama mo si Jesus, mararating mo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Pagkasama mo si Jesus, mararating mo kaagad. Yan po ang biyaya ng Panginoon. So Jesus walked on the top of the water, and this activity, ito pong pagawaing ito, hindi po kayang gawin ng sinuman. Only a divine person. Third, alam po natin na ang Panginoon ay namatay. 3 araw siya doon sa kanyang himlayan. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya doon nanatili.
Yung 3 araw na yon, mga kapatid, according to another account sa Biblia, bumaba siya sa Hades. At doon sa Hades, kanyang pinalaya ang mga kaluluwang naroroon at kanyang dinala sa kanyang kaharian. So even doon sa kanya pong libingan, may ginagawa ang Panginoon. On the 3rd day, mga kapatid, he rose again. Nabuhay siyang muli. Sabi po ng Matthew chapter 28, verse 5 to 7, another angel came down. Bumaba po ang isang anghel, iginulong niya yung malaking bato, no? Ilang tao ang tumulak ng bato na yon para lang tumakip sa libingan ng Panginoon. Pero isang anghel lang ang katumbas para igulong yon paalis. At pagkatapos umupo yung anghel sa ibabaw ng bato at naroroon dumating ang mga kababaihan, no, yung 2 Maria dumating at sinabi ng anghel sa kanila, sinong hinahanap ninyo? Si Jesus ay wala na rito. Siya'y muling nabuhay. Sabi niya, gaya ng sinabi ni Jesus sa inyo, mauna na kayo, pumunta na kayo sa Galilea. Sapagkat naroroon siya, naghihintay sa inyo. So you see, brothers and sisters, hindi to kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Walang taong nabuhay. Meron binuhay si Jesus, pero wala pong taong mabubuhay nang hindi dahil sa Kanya. At dahil nagawa ng Panginoon na magtagumpay kahit sa kamatayan, kaya nga sabi ng Panginoon, kahit kamatayan, pinagtagumpayan ko. Kaya hindi dapat matakot ang mga nananalig sa Panginoon. Kahit ang kamatayan, pinagtagumpayan ng Panginoon. Nagawa ng Panginoon bumalik sa buhay sapagkat siya ang may hawak ng buhay. Amen? Kaya mga Kristiyano, hindi matatakot mamatay. Because we know, mga kapatid, that we have eternal life in Him. Merong buhay na walang hanggan sa Panginoon. Ang pagkabuhay ng Panginoon ay isa na namang patunay that He is a divine. And another thing, mga kapatid, His ascension. Yung kanyang pag-angat, pagbabalik sa kanya pong kaharian. Hindi ito pwedeng mangyari, mga kapatid, sa isang ordinaryong tao. Sa harap ng 120 mga alagad niya, habang nagsasalita ang Panginoon, inaagaw siya ng mga ulap at dinadala sa kalawakan hanggang sa nawala na siya sa paningin ng mga tao. This ascension proves that He is a divine. Bakit hindi paniwalaan ang ganito poong kalikasan ng ating Panginoon? Alam niyo kung bakit ayaw ng mga taong tanggapin ang kanyang divinity? Kasi meron silang gustong i-insert sa ating isipan. Meron silang gustong ilagay mga unbiblical belief na gusto nilang ilagay sa isipan natin. At hindi nila tayo pwedeng malilin lang sa bagay na yan. Kasi ang pananampalataya natin, mga kapatid, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na siya'y nagtataglay ng makadiyos na kalikasan, hindi yan pwedeng mabago. Dahil kung babaguhin yon, mawawalan na tayo ng pag-asa. Mawawalan na po tayo ng pag-asa. Only the divine nature of the Lord Jesus Christ ang magbibigay sa iyo ng assurance, magbibigay sa iyo, mga kapatid, ng assurance ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi mo tatanggapin yan, mga kapatid, para saan pa ang ating pagkilala sa Panginoon? Kapag ibinaba natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kalikasan, itong nakakalungkot, mga kapatid, sa ating panahon, ginagawa ito ng maraming reliyon. Ibinababa nila ang kalikasan, ang makadiyos na kalikasan ng Panginoong Jesucristo, at upang itaas ang kanilang kinikilalang sugo. Yung kanilang kinikilalang
leader. Yun pong hindi maganda ron. Ibababa ang Panginoon, itataas ang kanilang mga leader. Jesus is a divine. Jesus is also 100% human. So this is the humanity of the Lord Jesus Christ. In John chapter 1 verse 14, nakita po natin, Jesus became, or the Word became flesh. God manifest in the flesh. Diba? Naging tao ang salita. At siya'y nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama, at siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So nakita natin mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo is a 100% human. Bakit kailangan natin kilalanin yun? Kasi importante ang role ng isang tao. Alam nyo mga kapatid, last week, meron po tayong isang story na pinakinggan. Ito ay tungkol sa isang nagmamay-ari ng ubasan. Diba? Ito pong nagmamay-ari ng ubasan ay tumawag ng mga magsasaka at ibinilin sa kanila ang kanyang ubasan. Sabi niya, mga kapatid, ako ay aalis at ipagkakatiwala ko sa inyo ang ubasan. At sa panahon ng anihan, ibibigay niyo ang bahagi ko at bibigay ko naman ang bahagi ninyo. Alam niyo po mga kapatid, nung sumapit na po yung anihan, ang nangyari ganito. Nagpasugo nagmamay-ari ng ubasan, no? Nagpasugo siya doon sa mga magsasaka upang kunin yung kanyang parte. Ang ginawa po ng mga magsasaka, binugbog nila at pinatay ang ipinadalang sugo ng nagmamay-ari ng ubasan. Pangalawa, nagsugo uli siya ng kanyang katiwala. Ganon din ang ginawa. Binato nila at pinatay ang sugo na nagmamay-ari ng ubasan. Nagpadala pa siya ng mas maraming katiwala, pero ganon din ang ginawa ng mga magsasaka. Kaya naisip ng may-ari, ano kaya ipadala ko ang aking anak? At siya ay sa tingin ko ay igagalang at hindi sasaktan ng mga magsasaka. Pero alam niyo mga kapatid, wala pa rin nangyari. Kasi nung makita ng mga magsasaka yung anak ng kanilang amo, ang nasa isip nila ito ang tagapagmana. Manapay, patayin na natin ito para wala na siyang tagapagmana. Nakita niyo mga kapatid. At anong sabi po ng Panginoon sa kwento niyang ito? Sa tingin ninyo, anong gagawin na nagmamay-ari ng ubasan sa mga hangal na mga magsasakang ito? Sabi po ng mga nakikinig sa kanya, sila po ay parurusahan. Sila po ay parurusahan, sila po ay papatayin. Alam niyo mga kapatid, ang kwentong ito ng ating Panginoong Jesucristo ay patungkol sa kanyang buhay na nangyari. Kinukwento niya lang ito, pero nangyari ito sa kanya. Yung mga unang pinadala ng Diyos, hindi tinanggap ng kanyang bayan. Mga propeta, mga hukom, hindi tinanggap, pinagpapatay. Hanggang sa ang Panginoong Jesucristo na ngayon ang bumaba para sa isang natatanging misyon. Pero anong ginawa po ng mga tao? Siya rin ay pinapatay. Sa lumang tipan, mga kapatid, yung pong temple worship na ating pinag-aralan, marami ng buwan na nakakalipas, yung temple worship, you need offering
upang ang kasalanan mo ay mapatawad. Kailangan mo ng handog. Kailangan mo magdala ng korderong lalaki na walang kapintasan. At yun ang iaalay doon sa altar. Ang kanyang dugo'y patutuluin, ang kanyang katawan ay tsatsap-tsapin, yung the best na parte ay susunugin, at pagkatapos, ang samyo ng matatabang parte ng katawan ng kordero ay magiging handog sa Diyos. Tapos papasok na po ang saserdote sa loob ng banal na lugar. At sasagawa ang kanyang mga ritual. Pero tingnan niyo mga kapatid, sino yung kordero na nagiging handog sa templo para sa kapatawaran ng tao? The Old Testament is a shadow of the New Testament. Yung kordero na yon mga kapatid na pinatay upang maging handog sa kapatawaran ng kasalanan ng taong nagdala noon, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagiging handog o alay sa bagong tipan. At ang kanyang kamatayan ay bilang katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. So, ibig sabihin, mamamatay talaga ang kordero. Mamamatay talaga ang Mesyas. Mamamatay talaga ang sugo para ang kasalanan ay mabayaran. So doon na po papunta talaga ang buhay ng Panginoon. Walang makakapigil doon. Kailangan mangyari yon sapagkat yun ang katuparan ng kanyang kabuang plano. Kaya kahit nga si Pedro na gustong hadlangan ang mga sundalong huhuli sana sa Panginoon, sinaway ng Panginoon. Sabi niya, mangyayari ang nakasulat na o nakatakda na. At kailangan mangyari yun. Now, the thing is this. Si Jesus sa kanyang katauhan ay kailangang mamatay. Kaya yung flesh, mga kapatid, kailangang mamatay para maganap yung pagbabayad ng kasalanan. Yung pagbububo ng dugo sa krus ng Kalbaryo, yun po yung paghahandog na ginagawa sa lumang tipan. Hindi po matanggap ito ng iba eh. Hindi nila matanggap, mga kapatid, na yung kamatayan ni Jesus sa krus is a symbol of a spiritual offering na ginagawa sa Old Testament time. Di nila matanggap ng kamatayan ng Panginoon at ang pagdanak ng dugo sa krus ay ang katubusan ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus ang nag-implement nun. Kaya mapalad tayo, mga kapatid. Ginawa yun ng Panginoon. Nung una, may mga unang sugo sana ang Panginoong Diyos. Pero lahat, hindi po nagtatagumpay. Hanggang siya na mismo ang bumaba upang ganapin ang isang misyon na magbibigay ng kalayaan sa iyo at buhay na walang hanggan sa ating lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ganun ang nangyari. So, kailangan talaga na mayroong katawan. Kasi kung walang katawan, hindi po magkakaroon ng paghahandog. So, Jesus is 100% human. He is 100% human because He lived together with the people. Sabi ng binasa natin, nanirahan sa piling namin. Nanirahan siya sa piling ng lahat. At hindi lang yon, siya po ay tao sapagkat nakakaramdam siya ng gutom. Alam niyo, tiningnan ko yung story ni Jesus Christ sa 4 na ebanghelyo, sa 4 Gospels. Ang makikita mo doon, madalas si Jesus kumakain. Nasa mga handaan, nasa mga piging, nasa mga salo-salo.
Praise God. Kasi dahil siya human, nakakaramdam siya ng gutom. Kaya siya po ay totoong tao. Siya po ay totoong tao kasi siya ay natutulog. Kung hindi tao yan, hindi matutulog yan. Pero natutulog. Nakita na nga natin mga kapatid, habang nagkakaroon ng bagyo at malakas na alon, si Jesus nasa likuran ng bangka, natutulog. Ang sarap ng tulog kasi hindi niya nararamdaman yung hampas ng alon. At yung anggi ng mga ulan, hindi niya nararamdaman kasi ang sarap ng tulog, puyat. Puyat sa kakapanalangin. Hindi puyat sa kagaya ninyo, panay panood lang ng TV o ng Netflix. Napuyat. Pero si Jesus sa kakapanalangin. Kaya kahit anong hampas ng alon, mga kapatid, tulog. Why? Because He is human. Jesus is human because He get angry. Nagagalit din. Naalala niyo nung pumunta siya ng templo at nakita niya na marami doon ang nagtitinda, maraming nagpapalit ng pera, marami doon mga kapatid ang nagtitinda ng maraming mga panghandog o pang-aalay sa templo. Anong ginawa ng Panginoon? Kumuha siya ng lubid, mga kapatid, at pinagahampas niya yung mga hayop, nagtakbuhan. Yung mga lamesa, pinagtataob niya. Yung mga kalapati, pinakawalan niya. Yung mga nagpapalit ng pera, tinaob niya. Alam niyo mga kapatid, kung bakit wala pong nag-react, kung bakit wala pong pumalag. According to one theologian, mga kapatid, sabi ng kanyang liwanag sa kanyang pag-aaral, mga kapatid, sapagkat sa oras na yon, ang mukha ng Panginoon ay gaya ng mukha ng isang nagagalit na Diyos. Ikaw ba naman, papalag ka sa isang Diyos? Kaya lahat natulala, lahat walang nagawa, lahat mga kapatid nagtago nung ipinakita ni Jesus ang galit niya. Pwede mang ulit yon sa susunod na mga panahon. Sa kanyang paghuhukom, gagawin uli ng Panginoon yon. Yung galit na yon, muling mararamdaman ng sangkatauhan. Sample pa lang yon. Baka intensity 1 lang yon. Pero lahat ng tao natakot. Wala pong nag-react. Wala pong nagtanong. That is how the Lord Jesus Christ get angry nung magalit siya. Because He is also a human. Jesus is a human because He wept. Umiyak siya. In the Bible, 3 times siyang umiyak. 3 beses umiyak ang Panginoon. Kaya nga yung pinakamaliit o pinakamaiksing memory verse sa Biblia is Jesus wept. Maraming mga Bible student ang palusot pag memory verse, yan lang yung sasabihin. Di ba? Bakit? Kasi napakaiksi. In Hebrew chapter 4 verse 15, ganito po yung makikita natin. Yan. Ano? Chapter 4 verse 15. Yan. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Ito maganda sa Panginoon. Kaya gustong-gusto ko na ang Panginoon ay tao. Kasi alam na alam niya ang pinagdadaanan ng tao. Kung ikaw ay nasasaktan, na nakakaramdam ka ng sakit, kapag meron kang naririnig na laban sa iyo, o kung merong mga bagay na hindi mo gusto na sasaktan ka, si Jesus nasaktan din. Hindi naman siya manhid. Nung nagagalit sa kanya yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, kung ano-anong sinasabit sa kanya, hindi naman manhid ang Panginoon. Nasasaktan siya, of course. Ang Panginoon, mga kapatid, nanghina rin sa mga nasaksihan niya. Tignan niyo po mga kapatid, balik natin yung sa Hebrew chapter 5.
Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakikiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Doon po sa Luke chapter 19 verse 41. Balik mo doon sa kabila. Yan. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sipin mo, naiyak siya sa nakita niya doon sa bayan ng Jerusalem. Kasi alam niya, mga kapatid, hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. Alam niya sa sarili niya, mga kapatid, na hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Tayo, minsan nakakaranas tayo ng ganyan, yung rejection. Pag ikaw rejected, masakit eh. No? Ganon din ang naranasan ng Panginoon. Kaya alam na alam niya yung ating mga pakiramdam. Kung failure ka, mga kapatid, sa ilang bagay, nasasaktan ka dahil failure ka. Ang totoo, hindi ka namang failure. Sapagkat hindi pa failure yung pinagdaanan mo. Dahil meron pang bukas, ang ibig lang sabihin nun, learning. Natututo ka lang. Hindi pa failure yon. Kapag tayo po ay wala na sa mundong ito, doon lang i-consider na failure yung mga bagay na hindi naganap. Pero habang nabubuhay ka, learning lang yan. Kasi pwede pang mangyari isang araw na magbago ang lahat. Amen. Si Jesus hindi nawalan ng pag-asa. Tiningnan niya ang lahat, mga kapatid, na meron silang pag-asa. Kaya tayo, mga kapatid, tayo, alam na alam ng Panginoon eh. Yung mga dinadamdam natin. Yung minsan, pati nga yung physical natin, nagugutom tayo, naghanap tayo ng pagkain. Eh si Jesus, ganun din. Sa kanyang pagmiministeryo, naranasan niyang magutom. Sa kanyang pagmiministeryo, naranasan niyang mawalan. Kaya alam niya yung wala kang kinain, alam niya yung wala kang pambili, alam niya yun. Kasi pinagdaanan niyo ng Panginoon. Lahat ng mga nararamdaman natin, naranasan natin, pinagdaanan ng Panginoon. Kaya nga, ang maganda rito, mga kapatid, yung Panginoon na ating pinaglilingkuran, gaya ng sinasabi ng Hebreo, alam niya ang lahat ng ating mga pakiramdam. Sapagkat siya man sa kanyang katauhan o sa kanyang likas na katauhan, dinanas niya ang lahat ng iyon. Jesus is human, mga kapatid, because magiging handog siya, magiging halay siya. Yung alay, mga kapatid, ay kailangan pong merong dugong titigis. At yun ay walang iba, kundi ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Believe that Jesus is human. Ito yung magbibigay sa iyo ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Kasi naihandog na ang haing pangpaskwa. At yun ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung hindi yan tatanggapin ng iba, mga kapatid, sabi ko sa inyo, this is a revelation. Makikilala at matatanggap at mauunawaan lamang ito ng mga taong nagtataglay ng banal na Espiritu. God manifests in the flesh so that there will be an offering. Meron pong dugong titigis na magiging kabayaran sa lahat ng kasalanan. That's why si Jesus, mga kapatid, kinukonsider natin that He is a 100% human. Amen. But He is not just human, He is also divine in nature. Kasi kung hindi po siya divine, mga kapatid, kung hindi po siya nagtataglay ng ganitong kalikasan, eh wala po tayong mapapala sa isang ordinaryong tao. Sapagkat ang Biblia na rin ang nagsabi, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao.
Bakit natin pagtitiwalaan siya kung tao lang siya? Pero He is more than human. Ang ating Panginoon ay hindi lang tao. Siya po ay Diyos. Can you search 1 John 5:20 tapos ilagay mo sa screen? Yung ating church verse. Open your Bible in the book of 1 John chapter 5 verse 20. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. First John chapter 5 verse 20. Okay. English translation. Pwede? Sa Tagalog ay ganito. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi diyan, mga kapatid, nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Wala pa ba yung English translation? Ano nga yan? Anong tinuturo mo? Ha? 1 John 5:20. May iba kayatang nakikita na hindi namin nakikita. Ay, naka-post dyan, no? Kala ko may iba kang nakikita na hindi namin nakikita. Praise God. So, and we know that the Son of God is come. And He give us, ano daw? Understanding. Kapag hindi ka naniwala kay Jesus, wala kang understanding. Kaya ang hirap tanggapin, mga kapatid, yung position ng ibang taong hindi naniniwala sa Panginoon. Because from the very beginning, walang understanding yan. Yung may understanding, yung sumasampalataya at nananalig sa Kanya. Amen? And we know that the Son of God is come. And He gave us understanding. So sino nagbigay ng pangunawang ito? Ang Panginoon. Kung hindi ka sasampalataya sa Kanya, wala kang pangunawa. Amen? Wala kang pangunawa. At ano yung tungkol sa pangunawang tinanggap mo sa Panginoon? Sabi diyan, mga kapatid, upang makilala natin siya na tunay na Diyos. So that we may know Him that is true. You must know Him that is true. He is true. Totoo ang Panginoon. Sa iba na hindi nagtitiwala, hindi nila matanggap na totoo ang Panginoon. To others, Jesus is only a myth. To others, Jesus is only a legend. No, He is true. Ang Panginoon po'y totoo. Hindi siya legend, hindi siya myth, hindi siya karakter lang sa kasaysayan. At lalong hindi siya kwentong barbero. He is true. At tayo'y nasa tunay na Diyos. And we are in a true God, sabi diyan. And we are in Him. That is true. By being in His Son, Jesus. Kita niyo si John, yung presentation niya kay Jesus. First, he present Jesus, the Son of God. And we know also that the Son of God, no? Yung first statement ni John, presenting Jesus, the Son of God. Sabi niya, has come and has given us understanding. Ang nagbigay sa atin ng pangunawa, si Jesus. Kaya kung hindi ka sasampalataya kay Jesus, wala kang understanding.
so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. No. For the second time around, He introduced Jesus, the Son. But this is the revelation. He is the true God and eternal life. Ito po yung ating pong hindi pwedeng ma-miss. The Son of God is the true God and eternal life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We cannot miss this one. Alam natin mga kapatid na ito ang kapahayagan ng Panginoon sapagkat sumasampalataya tayo sa Kanya. I don't care kung ang tingin ninyo kay Jesus tao lang. I don't care kung ang tingin ninyo kay Jesus propeta lang. But to us who believe in Him, Jesus is a divine. Jesus is also a human. And Jesus is our Lord. He is God who bring eternal life to us. Amen? Our salvation is in Him. Kung hindi dahil sa Kanya, wala pong kapatawaran, wala pong kaligtasan sa amin. Kaya kami nananalig sa Panginoong Jesucristo. At Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya po, mga kapatid, ay ang Diyos na nagkatawang tao. He is God manifest in the flesh. And we know that our Lord has two nature. First, He is divine. Second, He is human. At hindi namin aalisin ang pagkatanggap na yon, sapagkat yan ang Kanyang tunay na kalikasan nung Siya ay kasakasama ng sangkatauhan. Purihin ng Diyos, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito.